Sumabog na ang panibagong bomba sa mundo ng politika. Congressman Rodante Marcoleta, walang pasabing may ibinunyag na matinding impormasyon na yumanig sa mga higante ng Senado. Ayon sa mga ulat, gumagapang na naman umano ang kampo ni dating Senate President Tito Soto para isulong ang kanilang pansariling interes. Tinawag pa siyang tuta sa mainit na isyung ito. Dahil sa mga pasabog ni Marcoleta, balita ngayon na nanginginig at tinatago na umano ng mga sikat na senador tulad ni Loren Legarda, Cynthia Villar, Joel Villanueva at Jinggoy Estrada ang kanilang mga sarili mula sa isyu. Ano kaya ang laman ng mga ibinulgar ni Marcoleta para magdulot ng ganitong matinding takot at kaba sa mga kilalang mambabatas? May kinalaman ba ito sa malalaking pondo o sa mga nakatagong alyansa na pilit nilang inililihim sa taong bayan? Huwag palampasin ang matapang na pagbubunyag na ito dahil iisa-isahin natin ang mga pangalang sangkot. Panoorin ang kabuuan ng balitang ito para malaman nyo ang katotohanan na pilit tinatakpan ng mga Lang nila yun. Ganun ho ba? Para namang hindi mo naman alam yun eh. Hindi kasi bago ito nangyari noong... Ito pala si Sir Jen mabilis mabola. Pambobola lang ni Tuta Soto yun. Lahat ng pwedeng hawakan, lahat ng pwedeng kapitan, kakapitan ho ng mamana yan, hindi lang ho niya mabitawan yung pagiging Senate President niya. Yan o, pero balita natin, siya Lunes daw magkakaroon ng panibagong, merong bali-balitang mapapalitan ang liderato diyan sa Senado. At ang ipapalit daw dito kay Senator Alan, itong si Mig Zubiri, na aso din naman ni Marcos Jr. Si Mig Zubiri at yung si Tuta Soto, wala hong pinagkaiba yan. Parehas lang ho yan mga kababayan. Kaya kung paano nyo nakita yung paglalaro nila dito sa Blue Ribbon Committee hearing, gano'n din ang gagawin nila. Ngayon, kung itong magiging kasunduan, okay, ganito. Sasama kami sa inyo, pero si Rodante Marcoleta ang Blue Ribbon Chairperson. Okay tayo dyan, wala tayong problema dyan. Sir Alan, sige. Ay, hindi abogado si Mix Mag-i-impeachment, dapat ang presiding officer dapat abogado. Paano ba yan? Huwag muna natin ano yung si Sen Alan. Pagkatapos na lang na-acquit ni VP Sara, doon na lang tayo magpalitan. Noong Lunes, yun na po ang lagi ipinamamarali nila. Ngayon na lang nali sinasabi yan. Ganun ho. Hindi mo ba alam yung... ngayon parang Opo. napasulat yata sa banal na kasulatan yan eh. Ano ho ito? Di ba? Nagkaroon ng katuparan po ha. Hindi, alam mo yung taong dahil sa kanyang sama ng loob, yung parang dahil nga nautakan ba? Nautakan, oo. Nandun na yung pinagsama-samang pride at saka yung lahat Pride. na. Okay. Yan, number one yung pride na yan, no? Dapat wala ho tayo niyan dahil pagka meron tayo niyan, wala hong mangyayari sa buhay natin, no? Kaya para dito kay Tuta Soto, tanggalin mo na yung fried rice sa buhay mo, ha? Ang Biblia parang mga liyong umuungal di ba? Na okay. parang sa lahat, minuminuto gumagawa ng paraan para makaganti, mga ganon. Ganon ang tingin namin sa kanila. Samantalang nung sila nakuha nila yung majority, nakita nyo naman wala namang Oo. wala namang insidente. Ang totoo niyan, siguro pwede mo pang saluduan si dating SP Chis Escudero Ay, opo. na nung makita niya na hawak na nila yung majority, siya pa yung nagsabing we congratulate the new majority. Ganyan. Yes po. Walang anumang pangyayari. Opo, at siya pa nagpanumpa kay Siya SP pa Soto. nagpasumpa. Yes, Kasi siya at ang iba sa amin, alam namin na talagang nangyayari yun. Oho. Ang Senado ay isang institusyon na kapag yung makasama mo ay hindi na nagugustuhan yung pamamalakad mo, sila ay mag-uusap. Opo. Teka muna, kailangan mapalitan na si ganito kasi mukhang ang direksyon natin ay papunta rito. Yung dapat nating gawin, hindi na napupunta rito.
parang may tinitingnan nyo ngayon. Sige, palitan natin. Nangyayari yun kahit anong panahon eh. Oho. Aba, ngayon parang lahat na lang. Gusto nilang gawin para sa ganun makuha nila kagad. Yeah. Maibalik sa kanila. Kasi ang sabi nga nila, 99.99% ilang araw lang, babalik daw po ulit sa kanila. May mga lumalabas na ganun. Talagang nagpapahiwatig sila. At saka dahil nga alam nilang krusyal, alam nila kasi na meron na kaming 12 boats. Opo. Ngayon, binabantayan nila yung inaakala nilang makukuha namin. So, binantayan nila yung isa. Opo, Hindi ko naman nasasabihin ng Yes, yes, oo. Si Bato kanya, wala yan, hindi Hindi makakarating. pa, yan, tama. Ngayon, para sa ganun, makasiguro sila, pinayagan nila yung NBI na nandun na kagad. Oo. Sa baba. Si Maaga Tuta pa lang. Soto Maaga yan. pa lang nandun na eh. Oo, si Tuta Soto It's yan. another shield of guarantee na talagang hindi. Na walang pagbabago sa Kasi liderato. nga takot na takot eh. Oo. Ako rin naman, wala naman akong alam na kasi wala naman akong kapag-asa makakarating naman si Senador Bato. Senator Bato dahil sa alam natin ang kalagayan niya eh. Di ba? Bagamat sa sarili ko naman sana dumating si Senator Bato. Di ko lang alam paano kaya mangyayari yun. Oho. 1 milyon ang naghahanap sa kanya. Paano kaya makakarating? Nangyari nga ang hindi nila inaasahan. Biglang dumating. Nasa lisihan. Yun ang kanilang Pinanggagalaiti. pinanggagalaiti. Paano nyo nakalusot ito? Paano nakapasok dito yan? Oo, para ko nang nakikita ng halos sila naglulupasay lahat eh. Ha? Narinig ko na po dati. Ako nagalit ka sa akin. Kulang na lang na maglupasay silang lahat. Opo. Oo. Nako. Tama ba yun? Well, mali-mali yun, Sen. Kasi sabi nyo nga, talaga naman, alam niyo naman nila, kasi sa bilang ninyo na siyam at sila ang 13, anytime talaga, pwede talagang mangyari yun. Oo, pagkatapos nun, lumabas silang lahat. Pumunta sila doon sa aming, meron kaming lounge eh. Opo. Senator's lounge eh. Opo. Ako naman, siyempre, gusto ko rin malaman kung ano yung pinag-uusapan nila, di ba? Kaya nga ako nandito eh. Di ba? Yung basta scoop talaga dapat nasa saganang mamamayan ka. Di ba? Senator Rodante Marcoleta. Oo, naman tuloy. ako. Oo. Siyempre, Nakilino kayo ng konti. may pagkain naman doon. Bakit sa kanila ba yun lang? Kasama naman ako ron. Lahat naman ng Oo, naman. ako naman sa ganung pagkakataon ako'y tuwan-tuwa namang nakikita ko naman sila eh. Kung paano sila naglulupasay, di ba? Alam mo, naririnig, may nakikinig ngayon sa sinasabi ko, kaya kailangan sabihin ko ito. O di siyempre, nakiumpukan naman ako ron. Yan, upukan. Yan. O di yan. Ba't ka ako ang popular ng mga mukha ninyo? Ano ba yung mga iniinom nyo? Alam nyo naman siguro eh. Kung sabihin, talagang ano eh. Ang sasama ng loob. Sabi ko, malagihay na kayo. Palagi parang, iba nga yun na. Kami ba ganon? Ako nga, sinasabi ko sa inyo, pinilit ko pang tapusin yung hearing ko eh. Nung ako pa ang chairman ng Blue Ribbon ko. Umabot pa ako ng alas 4 ng hapon eh. Nung tagpo na yun, kayo po Talagang- mismo, yes, nakamonitor kami nun eh. Hindi ko alam. Alas 12 pala ng tanghaling tapat, nakuha na nila. Nag-meeting na sila. Pero wala akong alam doon. Opo. Pinagpato, kahit siguro malaman kung wala na sa amin, itutuloy ko pa rin dahil kailangan matapos yung agenda namin. Pero sila, nakita mo, wala nang... ayan, ngayon, ano bang pag-usapan natin tungkol doon? Opo. Hindi, pero anyway, Sen, Malaman itong magiging talakayan natin dito sa video na to. Kape muna, kape. kasi simulan natin sa Monday. Unahin natin chronological tayo. Monday nga Yung sinasabi ko. chronological of events tayo. Umaga Sen. muna, umaga. Umaga muna. Di ba ina-expect na ba talaga ninyo na may mag-motion na all seats vacant. all seats vacant, all possession vacant, na mayroon talagang ganung mag-motion? Hindi, ganito kasi, dahil nagpulong kami ng Sunday. Okay. Sunday! Hindi ko nasasabihin kung saan, basta nagpulong kami. Opo. Gabi. Ako naman kasi, pag alam kong wala namang mangyayari, basta sukat na lang na alam nilang nakipag-cooperate ako, nandun ako, nandun nakikinig kayo, ako. Pero hindi na ako nakikisali sa usapan.
Kasi nahati lang yung pag-uusap doon sa isang ang tao at saka kay Senator Bato. Aha. Ngayon, sabi ko, mawalang galang na sa inyo, basta't ako, hindi ako naniniwala Opo. na itong taong ito ang magbibigay sa atin ng tagumpay. Pasensya na kayo nga ako. Pasensya na kayo. Ako, tapat naman ako eh. Ako kahit na imposible, ang alam ko dito, si Senador Bato. Kaya lang alam kong imposible. Oho. Alam ko imposible, pero Sa sabi sarili ko, niyo talaga sa tingin, hindi talaga darating si Bato no? hindi, alam kong gusto niyan dumating. Ang Opo. problema ko, paano siya makakarating? At saka paano paraan ang gagawin niya para makalusot siya sa mga maraming taong naghahanap sa kanya. Opo. At eventually, bigla niyang ipakita yung sarili niya na nandun na sa loob ng plenaryo. Oho. Para sa akin, imposible. Oh. Kaya sinabi ko, ito lang ang sa akin, sabi ko, alam kong imposible, pero ito lang kako ang nalalaman kong makakapagbigay sa atin ng tagumpay. Yun ang magiging susi. Sino ba to? Sino ba to? May respeto naman. Alam naman namin yun, sabi niya. Oo nga. At tapos, ako ang kakausap dito, ganyan. Hindi na ako nakikinig doon dahil alam ko, walang mangyayari dito. Ganun ako eh. Hindi, ano ba yan? Sen Loren? Sen Loren siguro yan, Sen Yun Loren. ang pananaw ko. Wala naman akong Kasi nakailang ulit na eh. Diba? magagawa. Kaya Nawalan na ng pag-asa to eh. nung umalis na ako, nauna akong umalis, sabi ko. Pinuntahan ko si Senator Bongo na nakaupo doon sa malayo. Senator Bong, mauna na ako, sabi ko. Kagaya ng sinabi ko sa'yo, wala tayong pag-asa. Yung sinasabi nyo na Makukuha yung majority. hindi, meron kaming plan B eh. Oho. Meron kaming plan B. Kapag hindi kanya dumating si Senator Bato, Opo. i-declare na lang natin ang mga chairmanships vacant. Ay, ayoko din yun. Sarili ko lang naman yun. Kasi hindi na lang ako kumikibo. Oho. Kasi alam ko, sige, declare natin. Hindi naman sila papayag, magkakagulo-gulo lang kami. Oho. Tapos, puro labanan, puro debate. Ang bansa rin na walang ano eh. Oho. Imposible yun na Para malabo. meron kaming magagawang mabuti nang dineclare lang namin. Away-away din yun. Okay. Oho. Siyempre, labanan. Ako dito, ako gusto, ganyan. Tapos, salungatan, ganyan. Yun ang plan B. Ang plan A talaga, sana makuha namin. Kaya lang ako, isa na ako sa walang pag-asa doon. Hindi kayo maasa na mangyayari Ayaw yun. umaasa. At sabi ko kay Senator Bong, alis na ako, sabi ko. Opo. Kagaya na sinabi ko, si Senator Bong lang, Senator Bato lang. Kaya lang, it is an extreme sacrifice on his part. Opo. Hindi ko alam paano. Pero sana mangyari lang, sabi ko. Opo. Kasi kung halimbawa dumating siya lang ang makakapag-turn around. So yun ang magti-trigger na para talaga mag-turn around Pero ang maski sila, alam naman nila yon. So, bali, ganun na lang siya magti-trigger. Opo. Tsaka siguro, kung sakali mangyari, malay mo nga ako maisip niya na pag nakuha namin, this is a better chance for him na maproteksyonan namin siya. Ang nangyari naman for a while, di ba? Opo. The rest is history. Ayun. Oho. Pero kung hindi dumating si Senador Bato, Ayun nga. sa tingin nyo, parang hindi rin magde-decide yung iba na lumipat. Kasi parang Hindi, magagawa din namin mag-motion ng Oho. vacant. vacancy ng chairmanship lang. Hindi ng Senate President. Hindi not all position. Oho. Kasi ang ginawa namin nung dumating si Bato, di ba? To declare all positions vacant. Iba yung chairmanship lang. Parang gulo-gulo lang. So yun palang So, ganun Okay. kainit si Bato Oho. nung dumating. Kaya So, nung makita ko, bigla akong nabuha. Ako ang unang nabuhayan ng loob.
Kaya ang higpit ng yakap ni Shen dati. Shen Batoy. Oo eh. Sinalubong talaga, napayakap ako doon sa tao eh. Kasi humahangos nga po eh. Nakita namin eh. Eh, hindi nga siya makapagsalita eh. Anong nangyari sa'yo? Kaya na. Oo, hinihingal po eh. Hinahabol ako. Sino nga ako mahabol sa'yo? Wala na. Yung mga FBI, nandun sila. Tapos ginaganon niya sa akin yung daliri niya. Itong isa, basag itong isa. Yung isa, nabalatan dito. may dugo, Sa kakaganon niya yata sa... Yun na nangyari. Ito yung problema. Oh. Bakit merong NBI sa loob mismo ng Senado? Bakit pinayagan yon? Na doon pala siya huhulihin. Wala bang paggalang sa Senado? Ito yung pinaka main question na dapat itanong natin. Gusto niyo siyang hulihin sa labas. Paglabas niya o kaya pag bago pumasok, nandun kayo sa labas. Opo. Pero yung nakipag-coordinate kayo, kasi inamin na ni former SP na pumunta ang NBI sa kanya, umaga pa lang. Maaga pa lang, Tapos, makipag-coordinate kayo sa OSAA. Sabi nito yung aming Sergeant at Arms. Opo. Ba't yung ginawa yun? Oho. Member ng Senado ang uhulihin sa loob mismo ng aming bakuran. Kasi tinanong ko siya, habang sila ay mapupula lahat ang... Nasa lounge. Habang nasa lounge sila, Sabi ko, SP, nung nakipag-coordinate ba sa'yo, pinakita sa'yo yung warrant of arrest? Hindi. So, hindi mo tinignan? Hindi. Oho. With more reason, anong ginagawa ng NBI sa premises ng Senado? Tapos nung gabi na, ng Miyerkules na yun, pinatawag namin. Kasi nga, yung nagbarilan, Opo, ay, yung di pa yata, yung gabi na yun, wala pa yung... Wala pa. Lunes yata yun. Opo. Gabi na yun, pinatawag namin si Melvin Matibag. Sir, sabi niyo, ang instruction ko naman po sa kanila pag nakapasok na siya sa session hall, tigilan nyo na, huwag nyo tutugisin. Tingnan mo na nga kaya ako. pa. Oho. Ibig mo sabihin yung hagdanan kung saan yung sinabol ka, hindi party ka ako ng Senado yun. Yung parking na doon nagsimula ka akong habulan, hindi ka ako sa Kaya premises pala habulan talaga, Pwede mo ba kaming bigyan ka ako ng kopya ng warrant of arrest? Opo. Sir, kasi nasa sasakyan ko eh. Hindi ngayon, bukas, sabi ko. Tapos, bigyan mo na rin kami ako nung communication or order ng ICC na pinasa sa kanya yung sa Interpol. Opo. Yung inisyo. Kasi yun ang officiality eh. Yun ang proseso na dapat mangyari. So kung sakali ka ako na sinabihan, humingi ng request sa ICC, yung request na yun gusto naming makita. Okay. Tapos from the Interpol, ICC to Interpol request, Opo. So from Interpol, sabi ko, pumunta siya sa atin, PCTC, meron din communication. Ayan. Tapos yung PCTC, dahil siya yung counterpart ka ako ng Interpol, Interpol. Opo. sinabihan ka niya, ikaw ang NBI, mag-execute. Yung deputization ng PCTC sa inyo, gusto ko rin makita. Therefore, there are 5 Oho. documents na gusto. Yes sir, sabi niya. Hanggang wala siyang binibigay. Okay. Palagay mo ka kung dineputize ka, NBI magse-serve. Bakit si Trillanes ang nagwawagay-way ka ako ng warrant of arrest? Ayun, siya pa Sino yun. ba ako yun? Oo nga ho. Ang dami nilang dapat sagutin dito eh. Bakit ka ako? Si Trillanes ba? Sheriff na nga ako ng ICC yan? O naglilingkod na sa Interpol si Trillanes? Paano siya nangyaring napunta ron? Oho. Ito yung mga hindi nila sinasagot. Pagkatapos kung ano-anong sinasabi, nagkudita raw kami dahil sa impeachment. Kahit naman hindi sila napalitan ganun din ang bilang namin eh. Lalo sigurong lumakas pa ngayon dahil pinagaganon nila kami. O palagay mo na hindi makakaboto si Senator Bato dahil biglang nawala na rin. Opo. Siyempre, pati nga yung protective custody, hindi nila ginagalang. O siguro yung tao nag-isip na, ayoko na rin madamay kayong lahat dito, baka magkabarilan dito. Nagkusa na lang tumalilis yung tao. Di ba? Pero 12 pa rin kami ngayon. Yun nga. O halimbawa, nagbutuhan kami. Ilan bang kailangan nila?
para Majority po, dapat. para makonvict si Sara. Yung conviction ni Sara, parang at least mga 16 votes. One-third. Two-thirds. Opo. Oo. Paano sila makakakuha ng 16? 12 kami. Oho. Oo. Oo nga, no? Kulang pa rin. Kahit pa sabihing siyam lang kayo, ano pa man, pero 12 lang kami. Paano ngayon yan? Paano magiging, anong connection ng impeachment. Oo nga, no? Kasi yun ang unang pinalulutan, kaya daw ninyo pinilit na makuha ang Senate majority, kasi parang preparasyon nga raw ho, kung may akyat na sa Senado ang impeachment complaint. Hindi, matagal ng maraming reklamo kasi. Unang-una, si Ping Lacson ayaw niyang magtawag ng... Yan. Hearing ng Blue Ribbon, Hearing. pagpatuloy. Isipin mo Lacson. naman ang mga tao. Ping Lacson ho yan. Blue Ribbon Committee yan. Yang panggugulo nila na yan. Yang meron daw gumagapang para ligawan yung iba senador. Blue Ribbon ho yan. Hearing ho yan sa Blue Ribbon, hindi sa impeachment ni Sara. Wala. Ang Malacanang, kung papipiliin sila, tuloy natin yung impeachment, tuloy natin yung hearing. Papiliin ho sila sa dalawa na yan, talagang hanggat maaari yung hearing sa Blue Ribbon, tigil yan. Ibali nang tumigil yung impeachment, basta wag lang matuloy yung hearing na yan sa Blue Ribbon, ipatawag yung 18 Marine, ipatawag yan si Zaldico, ipatawag si Adrian Bersamin, okay lang kung hindi matuloy ang impeachment. Basta, wag muna mag-hearing dyan sa Blue Ribbon. Yun lang ho talaga iniim ng mga walang yung magnanakaw sa Malacanang. Siyam na buwan ang naghihintay. Kinuha niya yung tungkulin na yon, ang pananagutan na yon. Ang gusto pa niyang mangyari, bago daw siya mag-hearing, pipirma kami doon sa kanyang partial report. Na marami nang naiinis, kaya kita mo, maski sila ay nang pumirma. Yung majority. So, maraming disgusted na sa kanilang ginagawa. Sa panig ko din, hindi lamang yun eh. Yung mga panukalang batas ko, hindi umuusad eh. Sa kanila, puro sila na lang. Kaya makikita mo, sila na lang ang nagdidepensa, nag-i-sponsor ng mga bill nila. Kasi sila yung nauuna eh. Puro na lang yung puro ganun, na puro, hindi mo na malaman kung paano nila maayos ang problema ng bansa. So para sa inyo, isang dahilan ho yun kung bakit... Halimbawa, unahin pa nila yung autism, yung ganyan. Akala mo naman nala nang ang makain ng buong Pilipinas yung autism. Hindi ko naman sinasabing hindi importante yun. Opo. Kaya lang, I-priority. sus, yun daw ang tawag din, yung feeding program sa ganito. Okay din naman yung feeding program sa mga eskwela. Bakit yung mga bata lang, paano yung matatanda at maraming taong nagugutom? Hindi ba ito yung unahin natin? Paano yung sinabi ko na gusto ko 200 kilowatt hours ng kuryente, i-substitute natin sa lahat ng mga subsidy na yan. Nawawalan visa lang yan, nalulustay lang ang pera, ganyan-ganyan. Tanggalin natin ang 12% VAT ng ganito. Wala. Itong mga importante, yun ang hindi nila... Hindi schedule. Siguro, konektado sila sa mga oligarch siguro. Kaya marami na rin Tanungin natin si Ping Lacson, baka konektado siya sa mga oligarko. ayaw din eh. Gusto nila yung puro sa kanila lang, ganito. At pagka magpi-privilege, gusto silang lahat. Ako pag nag-privilege, alas 9 na ng gabi. Ating gabi. Paano kung hindi ka naman? Oo. Alam mo ba nung yung Lunes na yun, yung makasaysayang Lunes na yun, palagi ko natala sa kasaysayan. Ayaw po, natala talaga sa kasaysayan Natala po yun. yun. Magmula nung Philippine Assembly, alam mo yung Philippine Assembly noon unicameral lang ating Senado eh. Assembleya pala. Wala pang nangyari 1960 ata yun. Wala pang nangyari na isang senador, incumbent senator, hinabol ng NBI. Nakipaghabulan. Kamuntik nang nahulog sa, alam mo yung hagdanan namin, napaka-steep eh. Kapag hindi ka maingat doon, Ay, sus, kaya nga nadapa si Senador Bato eh. hindi isa. Oho. Palagi ko labili, alam mo nung
nandun sila eh. Meron kasi kaming, Yan ho ito, babuyan. Dito sa administrasyon na to, O, babuyan. yung warrant of arrest na yun, ano yung sinasabi ng mga magagaling na mga... hindi kasi Ano sabi? marami pinag-uusapan ngayon. Teka lang, ang una pong tanong, dapat pa talagang arestuhin si Senador Bato? Kasi mula noon, hanggang ngayon, wala talaga makapagsabing, meron ba talagang lehitimong warrant para kay Senador Bato? At yun bang warrant, sabihin na natin, galing sa ICC, kikilalanin ba yun dito sa atin? Kasi meron ng desisyon ukol sa warrant of arrest na yun, di ba? Nang ipinalabas ng International Criminal Court. Bagamat hanggang ngayon, questionable yung ICC warrant, Sen. Yung warrant, in-issue ng ICC. Opo. Okay. Kaya lang, palagi nating sinasabi, yung ICC ay hindi na natin kinikilala dahil hindi na tayo miyembro. Opo. Okay? Pangalawa, meron na tayong domestic law na siya yung kumokover sa mga ganyang klaseng krimen na yan din ang nire-recognize na mga krimen ng ICC. Halimbawa, itong mga crimes against humanity, Yes po. Genocide yan. Opo. international crimes, War mga crimes, ganito. yes po. Ito yung Republic Act 9851. Ngayon, ang ICC kasi is the court of last resort. Sinasabi namin ganun. Palaging, yung mga abogado palagi lang siya. The ICC is a court of last resort. Opo. Kasi ang principle niya, yung hindi sila pwedeng pumasok kapag ka ang isang domestic judicial system ay functioning. Ibig sabihin, nakahanda sila, gumaganap ng tungkulin, able and willing to do their job. Yun naman ang kondisyon ng ating mga korte at ang ating mga piskalya. Hindi naman nakasara ang ating mga korte. Ang totoo niyan, sinabpi na nga si Senator Bato ng CIDG. Yes po. Ibig lamang sabihin, meron ng active case against him. Oo. Kasi sinabpi na eh. Oo. Hindi, siguro nahalata nila, i-withdraw natin ang sabina para maipakita natin na Nawala. wala pang... sabi ko nga, Pwede. huli na ang lahat. Oo. Reserve na. Yung pag-withdraw ninyo ng sabina is not tantamount to terminating the case. Wala na, doon pa rin ang kaso eh. Sinabi na ni, sasagutin ko kayo in proper time. Kaya lang hinahabol-habol kasi ako nitong mga NBI. O, hindi siya pwedeng pumasok, sabi namin, dahil wala ka na sa ano eh. Wala ka na sa hulog eh. Paano ka mag-i-issue eh? Wala na nga tayong treaty. Maski nga doon sa batas na yun, sinasabi nga roon, kailangan dumaan ka sa isang domestic court. O hindi naman automatic yung RA 9851 ako mo sinabi niyang kapag meron ng isang international court na nag-iimbestiga, pwede niyo siyang Isuko. i-surrender o kaya i-extradite. Opo. Pero hindi automatic yun eh. Sabi niya, in accordance with the extradition laws and treaties. O tinatanong ko nga, meron ba tayong extradition treaty sa ICC? Hindi naman bansa yun. Eh. Wala po, wala. Oo. Kahit halimbawa, bansa yung ICC, meron tayong extradition law, Presidential Decree 1096 yata ito eh. At meron ng procedure din na inisyu ang Korte Suprema. Dadaan sa korte. So hindi automatic yun eh. Pagkatapos, or treaties, sabi niya. Opo. Wala na nga ang treaty, nag-withdraw na tayo 2019 pa eh. Sa mga tweet, yung in-issue mo, hindi na dapat kilalanin. Ayun din Sen ang ginagamit nilang dahilan eh. Dahil walang extradition, walang treaty, kaya automatic na daw. At lalo naman, ang layo ng mga argumento na yun. Walang treaty, walang extradition. Paano magiging automatic? Kasi walang pagbabatayan daw eh. Wala nga pagbabatayan. Saan makukunin ng legal basis? Doon sa... Wala nga eh. ICC is operating under the principle of complementarity. Kung nagpa-function, ang dapat nilang ginawa, dito nila dinimanda. Bakit kasi nagkukumahog na kailangan dalhin pa siya ron? Kapag kinuha mo si Bato ngayon, Opo.
Kagaya nung sinasabi ng 4 na kasama ko, nag-file sila ng resolution eh. Yes po. Na kailangan si Bato will voluntarily surrender. Yes. Alam naman nila, kapag nakuha siya ng NBI, he will be handcuffed. Opo. He will dump on a plane. And he will banish the Netherlands. Yes. Parang ginawa kay Digong. Oo. Oo. Asan ang domestic remedy magagawa niya? Wala na. Kung ano nangyari kay Digong, ganun din mangyayari sa kanya. Huwag na tayong magbulahan. O imbes na tanungin nila, anong ginagawa ni Trillanes doon? Ba't siya yung nagseserve ng warrant of arrest? Ba't hindi niyo pinakita yung warrant of arrest? Ba't tayo niyo ipakita yung mga communication between the ICC, Interpol, PCTC, and blah blah blah? Ba't tayo niyo ibigay? Highly irregular. Ba't niyo hinabol yung tao? Eh kasi daw, sabi ata ng Senador Bato, pagka may warrant, hinahamon niya ata si Trillanes na Palagay mo nang hinamo ka. siya ang magdala ng warrant sa Senado. Oo. Pero hindi niya sinabing, ikaw ang maresto sa akin, nahamon lang kita. Oho. At saka bakit pinayagan ng NBI? Hindi naman authority yun, di ba? Oho. Kaya nga gusto ko malaman, nasaan yung communication mula sa PCTC na ikaw ang dineputize? Kailangan, alam mo sa yung PCTC, merong isang opisina dyan, yung secretary ng PCTC, kung tawagin National Central Board yat or whatever, NCB. Opo. Ang chairman yan ay yung PNP chief. Ganun mo ba? Oo, ang member lang ang NBI, ang Bureau of Customs, at saka ang commissioner ng BIR. Pero yung chairman PNP. PNP pa rin talaga yung chairman. Okay, bakit yung PNP hindi si chairman? Ibig sabihin, ang PNP, sinabi niya kay NBI Director Matibag, ikaw nang pumunta ron. Utusan mo si Trillanes? Kasi nung kay Pangulong Digong, ang ginamit talaga nila si IDG, di ba, sa part po ng PNP. Wala rin communication. Wala. At ito lang siya, ikaw kasi lang ho sa kapakinabangan ng ating mga kababayan. Ito kasi ginagamit ng mga kakontra. Sabi nila, doon daw po sa Republic Act 9851, yun nga, binabanggit ko kanina, tahasang sinasaad daw po sa Section 17, Paragraph 2, na alang-alang sa katarungan, maaring isuko o ipa-extradite ng mga kaukulang autoridad na Pilipinas ang mga pinaghihinalaang inaakusahang tao sa Pilipinas na naangkop daw po sa pandaigdigang hukuman kung meron man. Pinahihintulutan ng batas na ito ang pakikipagtulungan daw po sa mga pandaigdigang tribunal kahit umatras na ang Pilipinas mula sa kasunduang nagtatag ng mga ito. Yun ang pinupunto nila, Sen. Hindi totoo yun. Ganun mo ba? Kailangan babasahin mo yung buong section na yun. Not in isolation of the rest of the paragraphs. Ang sinasabi, gagawin mo in accordance Opo. with yung ating bansa, Yung local, yung ating domestic jurisdiction, in accordance with extradition laws and treaties. Opo. Meron tayong extradition law eh. So ba't mo sinabing in accordance? Kasi nga merong batayan na batas. Walang automatic doon na sinasabi. So tingnan niyo kung ano, meron sinasabing automatic na irrespective of whether the laws of the domestic country is operating or not, basta makukuha namin yan. Walang ganun sinasabi. Ayun. Doon naman daw po sa Supreme Court ruling sa Pangilinan versus Cayetano, bagamat umatras daw po ang Pilipinas mula sa Rome Statute, ipinahihiwatig ng